Nakataas na sa wind signal number 4 ang ilang bahagi ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Hindi rin bababa sa 10 bayan sa Pangasinan ang isinailalim na sa state of calamity. Saksi live si John Consulta. John? Tina, todo paghahanda na nga ang sinasagawa ng Narvacan LGU dito yan sa Ilocos Sur, lalo pat nakataas na ang storm signal number 3 sa malaking bahagi ng probinsya. Nagbabayanihan ng mga residente sa Barangay Pantok, Narvacan, Ilocos Sur para maisalba mga bahay na nanganganib na masira ng bagyo. Bayanihan na ang ilang mga residente, NGOs, AFP, mga tawa ng barangay at LGU sa Narvacan, Ilocos Sur para sa sandbagging activities at paggawa ng mga gabion basket o hugis cube na cyclone wire na pinupuno ng mga malalaking bato. Porsigido kasi silang maisalba ang ilan sa mga bahay sa coastal area na nanganganib ng gumuho dahil kinakain na ng alon ang lupa sa ilalim nito. Pangamba nila, baka ang storm surge at malalaking alon na dala ng bagyong Emong magdulot ng problema sa mga residente rito. Pakiusap ng Narvacan LGU, sana ay ituloy na ang paggawa ng seawall na sinimulang itayo noong 2019. Yung nakalipas na bagyo, hindi yung Dante, sir, yung nauna. Krising. Hindi pa natibag ito, sir. Saka lang natibag ito na nagkaroon ng habagat. Tapos nung kasagsagan ng bagyo, hindi natibag ito. Yung lang habagat ang nagpatibag sa amin. Ang ginagawa namin ngayon, sir, nagsasanbagging, naglalagay ng boulders at saka gabion basket kasi malaki na yung tibak ng buhangin. Pinagsabihan ko na, sir, yung mga kabarangay ko, lalo na yung mga nandito sa tabi ng dagat, mag-evacuate na sila. Sana sa national, sana tulungan kami na maayos na yung seawall kasi talaga yun ang pinakamalaking problema namin. Kung baka may time na yung mga ngayon isolated, baka magiging island na yun. Nag-ikot ang mga opisyal at tauhan ng Narvacan LGU para paalalahanan ang mga residente na mag-charge na ng kanilang mga cellphone, power bank at flashlight. Namigay na rin ng mga hygiene kit, relief goods at pagkain ng LGU sa mga evacuees na inilikas mula sa mga low-lying areas. Sa La Union, nagpulong ang PDRRMO, Coast Guard, PNP, Air Force at Provincial Government para ikasa ang mga final preparations sa inaasahang epekto ng bagyong Emong. We are taking all the precautions necessary, definitely with the evacuation centers, repositioning pati logistical support nila. I am trying to make sure that the support that they need is present. Sa 5 p.m. bulletin ng Pag-asa, itinaas na ang signal number 4 sa ilang bahagi ng La Union, Ilocos Sur at Pangasinan. Sa Pangasinan, di bababa sa 10 lugar ang nagdeklara ng state of calamity, kabilang ang Mangaldan. 30 barangay roon ang binaha dahil sa pag-apaw ng mga creek. Pinakaapektado ang barangay Anurid kung saan mahigit 1,000 bahay ang pinasok ng baha. Problema ang maitim, marumi at nangangamoy na tubig. Lalo sa mga may anak gaya ni Mary Rose. Baka magkalipto sila. Namahagi naman ng food packs ang barangay sa mga apektadong residente. May mga gamot po doon sa barangay kung may kailangan po sila, nandun lang po kami. State of calamity na rin sa Calasiao. Mahigit 500 residente ang nananatili sa evacuation center. As of yesterday po, lahat po ng 24 barangays po ng ating bayan ay meron na pong reported flooding. Although 18 po dito ang merong malubhang pagbaha sa kanilang area, umaabot po hanggang lagpas taong level. Sa buong Pangasinan, mahigit 5,000 na ang mga residenteng inilikas sa iba't ibang evacuation center. Pati ang evacuation center sa Barangay Maluwid sa Dagupan City, inaabot ng baha. Ilang evacuee ang inilipat sa second floor. Nagkakasakit na ang ilang evacuee. Nagkakawa na po yung mga bata po ng ubo, sipon po. Sapat naman daw ang gamot mula sa barangay at city health office para sa mga evacuee. Patuloy rin ang forced evacuation dahil sa bagyong Emong. Mas lalo pang lalakas yung hangin kaya kailangan nating ilabas yung ating mga tao. Tina, pasado alas 7 ng gabi nang huminto na nga itong mga residente at volunteers sa paggawa ng mga gabion na baskets at maasa na lang sila na yung kanilang mga nagawa sa nakalipas sa 2 araw ng mga barriers ay magiging sapat para masalag ang mga inaasahang malalaking alon na dala ng bagyong Emong sa oras na lumapit ito sa probinsya mamayang madaling araw. Live mula rito sa Narvacan, Ilocos Sur, ako si John Consulta, ang inyong naging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.